Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Christina Cassandra B. Minyaza at ito ang aking demonstrasyon sa Filipino Baitang 8. Okay, magsita yung lahat. Yes, Ginong Lorenzo, pangunahan mo ang panalangin. Sa ngalan ng Ama. Okay, so magandang umaga sa inyong lahat. So, bago kayo umupo, ay mangyaring pulutin nyo muna ang mga basura ang inyong nakita sa ilalim ng inyong mga mesa at maging ihanay ang inyong mga upuan upang sa gayon ay magkakaroon tayo ng mas mailiwalas na diskusyon. Okay, so bago natin maaari na kayo umupo. So, bago natin sisimulan ang ating talakayan, ay atin munang itala kung sino nga ba yung lumiban sa klase. So, upang mas madali yung ating pagtatala, ay mangyaring itaas nyo na lamang ang inyong kanang kamay kung ang katabi ninyo ay lumiban sa klase. Yes, Miss Joy? Sino yung katabi mo? Si Mr. Roberto. So, si Mr. Roberto ay palaging absent sa aking klase, no? So, tila yata ayaw niya makita ang kanyang guro. Charot lang. Okay, so, matapos na nating itala, no? So, ngayon ay panibagong araw at panibagong aralin na naman ang ating tatalakayin. At ngayon ay magkakaroon tayo ng pagbabalik-aral bago tayo pupunta sa ating panibagong paksang tatalakayin. So, ano nga ba yung araling ating pinag-usapan noong mga nakaraang araw? Yes, Mr. Alejandro? Yes, ito ay nagpapatungkol sa uri ng tula. So, ano nga ba yung iba't ibang uri ng tula? Yes, Miss Honey? Ito ay okay, so meron tayong 4 na uring tulang na pag-usapan nung nakarang araw at yun ay ang tulang liriko, tulang patnigan, tulang pasalaysay, at tulang pantulaan. So, yun yung mga tulang ating napag-usapan noon na mayroon namang koneksyon sa kung ano yung ating tatalakayin ngayon. At para sa pagbubukas ng panibagong aralin, ito ay nagpapatungkol sa Ang Bayan Ko. So, Ang Bayan Ko ay isang tula na nilapatan ng himig, kaya ito ay nagiging tulang liriko. So, Ang Bayan Ko ay isang halimbawa ng tulang liriko. At Ang Bayan Ko, or ang tulang ito, ay isinulat ni Jose Corazon de Jesus. So, upang mas maging makabuluhan yung ating pagkikita ngayon, ay meron tayong layunin na kadapat nating makamit. So, una ay nabibigyan kahulugan ang bawat saklong ng tulang bayan ko. Ikalawa, na ibabahagi ang sariling pananaw at opinyon ukol sa paksa sa pamamagitan ng oral recitation. So, magkakaroon tayo ng oral recitation ngayon. At nakabubuo ng sariling interpretasyon sa tulang bayan ko sa pamamagitan ng iba't ibang instruksyong gawain. So, ito yung mga layunin na kailangan nating matamo at kinakailangan ko ang inyong partisipasyon at lubusang pakikinig upang sa gayon ay mas mapadali yung pagkamit natin sa ating layunin ngayong araw. So, bilang pagganyak, meron akong inihandang mga larawan at mga salita dito na kung saan ang mga salitang nasa kahon ay inyong gagamitin kung gagamitin nyo ito sa pagpapahayag or maaaring yung gamitin ang mga salitang ito upang ipahayag kung ano yung nais sabihin ng mga larawang aking ipapakita. So, maaari na 1, 2, o higit pang salita ang inyong ibibigay kung yun ang inyong sa tingin mo or kung yaong mga salitang iyon ay sa tingin mo rumerepresenta sa bawat larawang aking ipapakita. So,
upang hindi na tayo pabalik-balik, no, ay maaari niyong isulat ang mga salitang ito sa inyong kwaderno at hihingin ko na lamang ang inyong mga kasagutan mamaya. Okay? So, bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto sa pagsusulat ng mga salitang ito. So, isulat na ito sa inyong kwaderno. Okay, so tapos na? Okay, so dahil tapos na, ay atin nang sisimulan ang ating unang pagganyak or ang unang larawan. Atin nang suryapan ng unang larawan. So sa unang larawan, alin kaya sa mga salitang nasa loob ng kahon ang maaring merepresenta sa larawang or sa unang larawang aking ipinakita? Yes, Miss Trisha? Pagmamahal sa bayan. So, bakit mo nasabing ito'y pagmamahal sa bayan? Sapagkat mayroong hugis puso at watawat ng Pilipinas. So, masyadong literal yung pag-unawa ni Miss Trisha, no? Ngunit, tama naman iyon sapagkat talaga namang literal yung ibig ipagkahulugan ng larawang ipinakita. Ibig sabihin kasi ng larawan talaga ay pagmamahal sa bayan. So, ito ay rumerepresenta ng pagmamahal sa bayan. So, alin pang, meron pa bang mga kasagutan? Pagmamahal sa bayan? Okay, so halos lahat ng mga sinasabi ninyo ay pagmamahal sa bayan. So, wala na bang ibang mga larawang? Oh, yes! Mr. Alejandro. Pagmamalasakit. So, bakit mo nasabing ito ay pagmamalasakit? Ito yung... Okay. So, dahil sa kumahal mo raw ang iyong bayan, ay nagkakaroon ka rin ng pagmamalasakit rito. So, tama yung sinabi ni Mr. Alejandro. So, wala na ba ibang kasagutan? Okay. So, ngayon ay pupunta na tayo sa ating ikalawang larawan. So, ano kaya ang nais ipahayag sa atin ng ikalawang larawan? Yes, Mr. John? Ito ay katapangan. So, bakit mo nasabing ito ay nagpapakita ng katapangan? Sapagkat, so, ayon kay Mr. John, ito ay nagpapakita ng katapangan sapagkat ito ay pinapapalooban ng mga sundalo raw. At ito'y nagpapakita ng anyo ng dagmaan. So, yun yung sagot ni Mr. John. So, alin pa? Ano pa kaya yung nais ipakita? Or ano pang mga salitang mula sa kahon ang nais ipahayag ng nasa larawan? Yes, Miss Maria? Ito ay digmaan. So, bakit mo nasabing ito'y digmaan? Okay, so pagkat meron daw sundalo, kung kaya't ito'y nagiging digmaan. So, tama nga naman, no? So, ano pa? Yes, Mr. Emmanuel. Okay, himala si Mr. Emmanuel kasi nga, nakibahagi siya sa ating talakayan ngayon. No? So, ano yung sa kasagutan mo, Mr. Emmanuel? Ano? Pananakop. So, bakit mo nasabing ito'y pananakop? Pananakop sapagkat raw, ipinapakita ang watawat ng, anong watawat ito, Mr. Emmanuel? Okay? Watawat ng Estados Unidos. So, anong panahon ng pananakop kaya sa tingin mo? Panahon na si Hapon. Flag sa Estados Unidos, Hapon? Panahon na Amerikano. Okay? So, tama, no? Ito ay nagpapakita ng pananakop sapagkat dahil raw ito ay nagkakaroon o nagpapakita ng watawat ng Estados Unidos at ito ay nagkakaroon ng iba't ibang mga or kumbaga ito ay mayroong mga sundalo. So, tama yung kasagutan ni Mr. Emmanuel, no? At ako'y nagagalak sapagkat siya'y nag-ibahagi sa ating talakayan ngayon. So, ngayon naman, mayroon pa bang ibang kasagutan? Yes, Miss Lovely, ito ay
Pananakop? Ano pa? Kabayanihan. So, tama. Kasi nga, kung meron daw, mayroong digmaan, mayroong kabayanihan. So, tama. So, lahat ng mga kasagutan ay tama at ako'y lubusang nagagalak sapagkat nagamit nyo at nagkakaroon kayo ng mga sariling interpretasyon tungkol sa mga larawang aking ipinapakita. Ngayon naman ay pupuntahan natin ang ikatlong larawan. So, ano kaya ang ibig sabihin ng ikatlong larawan? Yes, Mr. Lorenzo, anong ibig sabihin or anong salita? Kultura. So, bakit mo nasabing ito'y nagpapakita ng kultura? Okay, dahil sa ito raw ay merong fiesta or ipinapakita dito ang pagdiriwang sa fiesta ng Santo Niño. So, tama, no? Sapagkat itong ang fiesta ay isa sa kultura at kulturang Pilipino na sinusunod natin magpasa hanggang ngayon. So, meron pa bang ibang kasagutan? Yes? Miss Genevieve? Okay? Pagmamalasakit. So, bakit mo nasabing ito'y mayroong pagmamalasakit? Okay, so dahil nga, ayon kay Miss Genevieve, dahil nga kung titingnan natin ang larawan, ito'y pinapakita dito ang tradisyon, ang kultura ng bansang Pilipinas, na kung saan ay ipinapakita ipinapakita natin ang ating pagmamalasakit sa pamamagitan ng patuloy na paggamit, patuloy na pagsunod, at patuloy na pagmamahal sa ating sariling kultura, tradisyon, at sariling bayan. So, tama. Tama yung kasagutan mo, Miss Genevieve, no? O, iba pang kasagutan? Yes, Mr. Raymond. Ito ay pagmamahal sa bayan. Kasi nga, kung merong kultura, tradisyon, at kung merong pagmamalasakit, meron din tayong pagmamahal sa ating bayan. Iba pa? Ibang kasagutan? Okay, so wala nang kasagutan. So, ngayon naman ay pupunta na tayo sa ikaapat at huling larawan. So, ano kaya ang ipinapakita ng ikaapat na larawan? Yes, Miss Mabel, ano yung iyong kasagutan? Shh, boys at the back, you're so noisy. Ito ay katapangan. So, bakit mo nasabing ito ay nagpapakita ng katapangan? Okay. Oh, okay. Sapagkat sila raw ay mga pambansang bayani ng ating bansang Pilipinas. So, kung pambansang bayani ito, sino ito? Sino sila? Kung kilala niyo sila. Sila Lapu-Lapu, Andres Bonifacio. Okay, tama, no? Tama yung mga kasagutan. So, ito ay nagpapakita ng kabayanihan sapagkat ang mga taong ito ay kilala sa pakikipaglaban para makamit natin ang ating kalayaan. So, iba pang kasagutan? Yes, Mr. Alejandro? Ito ay kabayanihan. Dahil nga, ang mga taong ito ay naging bayani ng ating bansang Pilipinas. So, lahat ng inyong mga kasagutan ay tama at dahil dyan, ay bigyan natin ang ating mga sarili ng 5 bagsak. Okay, so, mula sa aktibidad na ating ginawa or mula sa pagganyak na ating ginawa, no, ay nagkakaroon tayo ng iba't ibang interpretasyon, nagkakaroon tayo ng iba't ibang pag-unawa mula sa mga larawang aking ipinapakita. So, bakit kaya ito yung kumbaga nais natin or ano kaya ang inyong napansin mula sa mga larawang aking ipinakita? Anyone? Yes, Miss Honey?
Okay, so kung titingnan natin, ito ay more on pagmamahal sa bayan. Ito ay nagpapakita ng paghangad ng kalayaan. So, tama, no? Sapagkat ang lahat ng mga larawan ay nagpapakita ng ating sariling kultura, ng sariling tradisyon, ng sariling paniniwala, at maging ng kabayanihan na kung saan ay ipinapakita natin kung sino yung mga taong nakipaglaban upang makamit natin ang ating hinahangad na kalayaan. So, sa tingin ninyo, ano kaya ang koneksyon ng mga litratong aking ipinakita sa paksang ating tatalakayin ngayon? Meron bang koneksyon? Yes, Mr. Eman, parang kang tumatango. So, ano yung koneksyong iyong nakita? Okay, so ayon kay Mr. Eman, ito raw ay may koneksyon sa paksang ating tatalakayin sapagkat daw sa kanyang pagkarinig kanina, ang ating paksang tatalakayin ay patungkol sa ang bayan ko. At ang mga larawang ating ipinakita ay nagpapatungkol daw sa pagmamahal sa bayan at paghahangad ng kalayaan. So yun yung sabi ni Mr. Eman. So, tama yung kasagutan ni Mr. Eman, no? At ako'y natutuwa sapagkat siya'y nakikipagbahagi or nakikibahagi na sa ating talakayan na absent man kami si Mr. Eman, no? Pero, thank you, Mr. Eman. Tama yung kanyang kasagutan, no? Ito ay nagpapatungkol sa, or mayroon itong kaugnayan sapagkat ito ay nagpapatungkol sa bayan at pagmamahal sa ating sariling bayan. So, bilang bahagi ng aktibidad, no, ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. So, bawat pangkat ay bibigyan ko ng saknong na kanilang bibigyang pagpapakahulugan. So, ang gagawin ko ay hahatiin ko kayo sa 4 na pangkat. So, sisimulan natin dito. Count off. So, ano yung huling numero? Number 3. Okay, so unang pangkat dito, ikalawang pangkat dito manatili, ikatlo at ika-4. So, maaari na kayong pumunta sa inyong mga kagrupo. So, okay na? Okay, so ito yung ating gagawin, class. So, ito ay mga saknong ng tulang ang bayan ko. So, bawat pangkat, dahil sa ito kinapapaluban ng 4 na saknong, ang bawat pangkat ay magkakaroon ng tig-iisang saknong na kanilang pagbibigyang kahulugan. So, sa unang pangkat ay ang unang saknong, ikalawang pangkat ay ang ikalawang saknong, ikatlong pangkat ay ang ikatlong saknong, at ang ika-4 na pangkat ay ang ika-4 na saknong ng tulang ang bayan ko. So, dito klase, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para makapaghanda. At pagkatapos niyan, ay pipili kayo ng isa upang ilahad ang inyong mga ideya at sariling pagpapakahulugan sa naturang tula. Okay? So, bago natin sisimulan yan, ay ating alamin ang pamantayan. So, nagkakaroon ako ng pamantayan. So, ang una natin dapat malaman ay ang nilalaman. So, bibigyan natin ito ng 30 puntos, maglalahad 20 puntos, at ang kabuuan ay 50 puntos. So, dito ay, kumbaga, kinakailangan natin yung malaman at bigyang halaga upang sa gayon ay magkaroon tayo at makamit natin yung malaking score or puntos. So, ang yung 5 minuto, kung nakuha nyo, nag-gets nyo na ba yung instruction? Okay, so kung nakuha nyo na yung instruction, ang yung 5 minuto ay magsisimula na. Okay, class, 1 minuto na lamang ang natitira. 30 segundo. Okay, at ang inyong 5 minuto ay tapos na. So, ang paglalahad natin ay pasunod sapagkat ang ayos din ng ating sunod-sunod ng saknong ay nasa ayon din
sa numero. So, ang unang pangkat, ang unang maglalahad, nasusundan na ikalawa at ikatlo at ikaapat na pangkat. So, sa unang pangkat, sino yung napiling maglahad? Si Miss Honey. Okay, Miss Honey, maaari mo na simulan ang iyong paglalahad. Okay, maraming salamat Miss Honey. Mari ka nang umupo. So, ayon kay Miss Honey, ang unang saklong raw ng Tulang ang Bayan Ko ay nagpapakita kung gaano kaganda ang bansang Pilipinas at kung gaano kamahal ng otor ang bansang Pilipinas. Dito rin, ipinapakita ng otor ang kanyang pagmamalaki sa ating bansang Pilipinas. So, yun yung ayon sa grupo ni Honey. So, maraming salamat sa inyo. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikalawang pangkat. So, sino ang inyong napiling maglahad? Yes, Mr. John, maaari ka nang magsimula. Okay, maraming salamat Mr. John. So, ayon kay Mr. John at sa kanyang mga kagrupo, ang ikalawang saklong ng Tulang ang Bayan Ko ay nagpapakita raw ng paghihirap ng mga Pilipino sa ilalim ng mga mananakop. Sapagkat kung titingnan daw natin yung unang saklong, no, ipinapakita dito kung gaano kaganda ang Pilipinas. At dahil sa kagandahan iyon, nabihag ang mga dayuhan na kung saan ito ang naging dahilan ng kanilang pananakop. So nawala yung kagandahan ng Pilipinas at naging kontrolado ang mga Pilipino. So maraming salamat sa inyo, Ginoong John, at sa inyong mga pangkat. Mari ka nang umupo. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikatlong pangkat. So sa inyo ang inyong napiling tagapaglahad? Okay, so si Miss Lovely. Okay, Miss Lovely, mari ka nang magsimula. Okay, maraming salamat Miss Lovely. So ayon kay Miss Lovely at sa kanyang kagrupo, ang ikatlong saklong daw ng Tulang ang Bayan Ko ay nagpapatungkol sa pananaw ni Jose Corazon de Jesus at ang kanyang kagustuhan, no, na magkaroon ng kalayaan ng bansang Pilipinas. So dito, sa ikatlong larawan daw ay pinapakita niya ang pananaw na ang bansang Pilipinas ay magiging malaya, maging masagana, at puno ng kaligayahan na kung saan ang mga tao ay hindi kontrolado. So, yun yung ayon sa pangkat ni Miss Lovely. So, maraming salamat sa inyo. At yun naman, dumako tayo sa panghuling pangkat. Sino ang inyong napili? Yes, Miss Trisha, maaari ka nang magsimula. Okay, so ayon kay Miss Trisha at sa kanyang mga kagrupo, ang ikaapat na pangkat raw, ang ikaapat na saklong ng tula ay nagpapatungkol sa determinasyon ng mga Pilipino at ng otor na ipaglaban ang ating bansang Pilipinas. So dito, gagawin daw dapat ang lahat ng makakaya kahit buhay pa man ang kapalit nito makamit lamang ang kalayaan ng ating bansa. So yun yung naisipahiwatig or yung sagot ng or interpretasyon ng ikaapat na pangkat. So maraming salamat sa inyo. So class, lagi nating tatandaan, no, na kapag ang pagmamahal ay hindi dapat natin, no, kung mahal natin ang isang bayan, hindi dapat ito nangangahulugan na dapat ay magpapakamatay tayo upang ipakita na mahal natin ang ating bansa. So, maaari tayong gumawa ng iba pang bagay, no? At hindi pagpapakamatay lamang, no? So, maaari tayong makibahagi sa iba't ibang mga gawain na kung saan ay hindi nangangahulugan na dapat magpakamatay tayo. Diba? Kasi, kagaya sa relasyon, kapag iniwan ka, magpapakamatay ka ba? Hindi ka mabubuhay kung wala siya? So, gagaya lang din yan sa pagmamahal sa ating bansa. Kinakailangan natin na iayon, di ba? Kung ano yung dapat natin gawin sa kung ano lang yung ating makakaya.
hindi dahil sa nangangahulugan na mahal natin ang bansa, ay kinakailangan nating magpakamatay para sabihin na tayo'y nagmamahal sa ating bansa. Kasi maaari nating mahalin ang ating sariling bansa, depende sa kung ano yung nais natin gawin at kung depende sa kung paano natin ito ipapakita. Okay? So, yun lamang yun, no? At sa kabuuan, kung ating titingnan ang kabuuan, ibig sabihin, no, ng tulang ang bayan ko, ito'y nangangahulugan or nagpapakita ng pagmamahal sa bayan, pag-asang magkaroon ng kalayaan, at kumaga, ito'y nagpapakita rin na kumaga, kinakailangan nating maging bukas ang mata na makita ang kondisyon, ang kalagayan ng ating lipunan at kung paano na tayo inaalipusta ng mga mananakop. Or kumbaga, ito ay nagsilbing pamukaw, atensyon, pamukaw sa damdamin ng mga mambabasa sa ating mga Pilipino na makihimok upang or makiisa sa paggawa ng hakbang upang solusyonan natin or makamit natin ang ating sariling or hinahangad na kalayaan. So, para sa inyong puntos, no, binigyan ko ang unang grupo ng 48 puntos. Ang ikalawang grupo naman, or ikalawang pangkat, binigyan ko ng 49 na puntos. Ang ikatlong pangkat ay binigyan ko ng 47 puntos. At ang ikaapat na pangkat ay binigyan ko ng 47 puntos. Okay? So, matapos ang aktibidad, matapos nating maunawaan kung ano yung mensahe ng tulang ng bayan ko, ay ngayon magkakaroon tayo ng question and answer portion. Or dito na magaganap yung oral recitation natin. Na tatawagin natin tanong ko, sagutin mo. So, huwag kayong mag-alala, class, kasi kung nakinig kayo kanina ay madali nyo lang masasagutan ang aking mga katanungan. So, handa na ba kayo? Hindi? Bakit hindi? Kinakabahan? O, bakit ka kinakabahan? O, kabahan ka lang, class, kung hindi ka nakinig kanina. Pero kung nakinig ka, no problem dyan kayo, no? So, ngayon, pupunta na tayo sa unang katanungan, whether you like it or not. Okay? So, ang unang katanungan ay, mula sa aktibidad na ating ginawa, ano kaya ang pangunahing tema ng tula at bakit? So, dahil sa ito ay oral recitation, gagawa tayo ng random na pagpili ng mga sasagot. So, ano nga ba yung petsa ngayon? Anong petsa ngayon? 9. So, sisimulan natin sa likod. Count off. Okay, Mr. Lorenzo. So, ikaw yung pinili ng kapalaran, no? Na sumagot sa pangunahing katanungan. So, ang unang katanungan ay ano kaya ang pangunahing tema ng tula, na ang bayan ko at bakit? Okay, so ayon kay Mr. Lorenzo, ang pangunahing tema raw ng tula ay pagmamahal sa bayan sapagkat kung titingnan daw natin ang Akdang Binuo ni Jose Corazon de Jesus, pinapakita dito yung kagandahan ng Pilipinas noon at kung paano niya pinapahalagahan ang bansang Pilipinas. So, dagdag ko pa rin dito, class, no, ang isa pa sa temang makikita natin sa akda ni Jose Corazon de Jesus or ang bayan ko ay ang pangarap na magkaroon ng kalayaan sapagkat ang tulang ito ay hinihimok ang mga mambabasa or ang kumakanta na malaman at makiisa sa pagkaroon or sa mga hakbang upang makamit natin ang kalayaan. Ngayon naman, meron kang 5 puntos. Salamat, Mr. Lorenzo. Maaari ka nang umupo. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikalawang katanungan. Ano o sino kaya ang nag-joke sa manunulat para isulat ang tulang bayan ko? So ngayon, Mr. Lorenzo, maaari mo akong bigyan ng numero. 5. Okay, saan tayo magsisimula? Sa harapan or sa likuran? Sa harapan. Okay, count off. Okay, Mr. John. So, para sa katanungan, ano kaya ang nag-joke para or ang
nag-udyok kayo sa Corazon de Jesus para isulat ang tulang ang bayan ko. Okay, so ayon kay Mr. John, no, na ang nag-udyok daw kaya sa Corazon de Jesus ay ang mga mananakop. So, tama nga naman, no, sapagkat alam natin ang tulang ito ay nagpapatungkol sa kagustuhang makamit ang kalayaan at pagmamahal sa bayan. So, hindi niya masusulat ang mga ganitong tula kung hindi siya sinakop. Kung kaya't, ang nag-udyok sa kanya na masulat ang mga tulang ito ay dahil sa mga mananakop. So, maraming salamat, Mr. John. Ngayon naman, meron ka 5 puntos at maaari ka nang umupo. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikatlong katanungan. Bakit kaya bayan ko ang napiling paksa or pamagat ng manunulat or ni Jose Corazon de Jesus? Okay, Mr. John, give me a number. 2. Okay, center, front, or back? Center, okay, 1, 2. Yes, Miss Chrislyn. Bakit kaya, no? Bakit kaya bayan ko ang paksa na pinili ni... Okay, tama, Miss Enaldo, no? Or Miss Christine, sapagkat ito raw ay napapanahon or kaya daw sinulat ni Jose Corazon de Jesus or pinili niya ang paksang bayan ko sapagkat dahil raw sa kanyang labis na pagmamahal sa bayan at dahil rin sa kalagayan noon na sinasakop yung bansang Pilipinas at hindi ka nais-nais na kalagayang kinabibilangan or dinaranas ng mga Pilipino noon, kaya nasulat niya ang tulang ang bayan ko na, kumbaga, as a general na raw na pagpapakahulugan or general na paglalahad na kanyang nais makamit or layunin para makamit ang kalayaan at may pakita ang kanyang pagpamahal sa sariling bayan. So maraming salamat, Miss Inaldo. Meron kang 5 puntos at maaari ka nang umupo. Ngayon naman, sa pang-apat na katanungan bilang isang mag-aaral, paano mo mapahahalagahan o maisa sa buhay ang mensahe ng tula? Okay? So, Miss Inaldo, so dahil sa opinionated ito, maaring bibigyan ko na lang kayo ng pagkakataon na voluntaryong sumagot upang sa gayon ay mailahan nyo naman kung ano yung nais nyong sabihin. Okay? Yes, Miss Jonomy? Okay, maipapakita or may sasabuhay mo ito sa pamamagitan ng pagkanta. So, tama, no? Kung ating kakantahin, maisasabuhay natin ito sapagkat kung ating itong kakantahin, maipapasa at maipapasa talaga natin ito sa susunod pang henerasyon. At maging ang mensahe nito ay magiging mananatiling buhay na siyang magiging salamin rin ng mga kabataan na makita kung gaano naghirap yung bansang Pilipinas at yung mga ninuno natin makamit lamang ang kalayaan na kanilang at ating tinatamasa ngayon. So, iba pang kasagutan. Maraming salamat, Miss Jonomy. Mari ka nang umupo. Yes, Mr. John Dill. Okay, so ayun kay Mr. John Dill, no, na maipapakita or may sasabuhay niya ito sa pagiging makabayan at sa paggamit ng kanyang kalayaan ng tuwiran. Tama rin yun, class. Kasi nga, ang kalayaan natin ngayon na tinatamasa natin ngayon ay hindi natin makakamit kung hindi iyon pinaghirapan ng mga ninuno natin noon. Kung kaya, bilang isang mga makabagong henerasyon, no, ay kinakailangan na atin itong pahalagahan upang sa gayon or gamitin natin ito ng tama upang sa gayon ay mabigyan naman natin ng katarungan yung mga dugot pawis na kanilang inilaan, makamit lamang yung ating kinahihinatnan ngayon. So, paano nga ba natin makakamit or magagamit ng tuwiran yung ating kalayaan? Sa pamamagitan ng paggamit nito sa makatarungang bagay. So, hiwasan, no, na gamitin ito or sobrang gamitin ang kalayaan kasi ito'y magdudulot ng mga krimen, di ba? Na dahil sa kalayaan, dahil sa magkaroon tayo ng freedom of speech, ay gagawin na natin, magsasabi na tayo ng di maganda sa ating kapwa-tao. So, hindi rin yun maganda. Gamitin natin yung kalayaan natin na ayon sa
batas at ayon sa kagandahang asal. Okay? So, yun yung mga katanungan sa araw na ito. So, meron ba bang mga katanungan? Or meron pa bang naisumagot? Okay, so kung wala na ay dadako na tayo sa ating sa ating pagtalakay. Okay, so kung tatalakayin natin ang Tulang ang Bayan Ko, no? Nasabi ko kanina, ito ay literal na tulang ginawa ni Jose Corazon de Jesus. Ngunit naging tulang liriko ito sapagkat ito'y nilapatan ng himig ni Constancio de Guzman. At kumbaga, ang genre ng tulang ito ay mapanghimok o mabangis. Sapagkat, sabi ko nga kanina, ay hinihimok ni Jose Corazon de Jesus ang mga mambabasa na mag-iisa upang gumawa ng aksyon para makamit natin ang ating kalayaan. At pinupukaw nito ang ating interes na makibahagi para sa ikagaganda at para sa kinabukasan ng ating bansang Pilipinas. At ang pangunahing tema naman ito ay ang pagmamahal sa bayan at paghahangad ng kalayaan na nabanggit na rin kanina sa ating talakayan. So, pagmamahal sa bayan sapagkat napapakita dito sa tula ito ang labis na pagmamahal ni Jose Corazon de Jesus sa ating bayan na kung saan ay nagpapakita siya ng mga pananaw na kung saan ay pananaw na tila magandang pananaw para sa bansa at ikabubuti ng mga mamamayang Pilipino. At naging paghahangad ng kalayaan na kung saan ay hinihimok niya ang mga tao na maging makiisa, na mapukaw yung kanilang mga interes at kumbaga yung mga damdamin nila na makiisa at kumbaga magkaroon ng sariling desisyon na makaibahagi sa mga gawaing makakatulong sa pagbabago ng bansang Pilipinas. So, ang Tulang Bayan Ko ay nabuo or binuo ni Jose Corazon de Jesus noong taong 1829 at ito ay sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. So, kagaya nga ng sinabi ko kanina, ito ay nilagyang himig ni Constancio de Guzman, kaya ito ay nagiging tulang liriko. So, ang mensahe or pangunahing mensahe ng Tulang ang Bayan Ko ay ang pag-ibig sa bayan, pangarap para sa kalayaan, at pangako ng pakikipaglaban para sa katarungan. So, yun yung mga dapat nating malaman mula sa Tulang ang Bayan Ko. So, meron pa ba kayong mga katanungan? Okay, so kung wala ng mga katanungan, ay dadako na tayo sa ating susunod na aktibidad or pangkatang gawain. So, ang gagawin natin ngayon ay hahatiin ko kayo sa tatlo. So, since meron na kayong grupo, no, at yung pang-apat na pangkat na lamang ay magka-count off kayo ng tatlo. At tapos, kung nakuha niyo na yung numero niyo, ay maaari na kayong pumunta sa inyong mga kagrupo. So, count off, class. Okay, so proceed na sa inyong mga kagrupo. Okay na? So, ito yung ating gagawin, class. Bawat pangkat ay meron kayong naiatas na mga gawain. Okay? So, yun yung dapat nyong gawin. So, sa una at kalawang pangkat ay pipili lamang kayo ng isang maglalahad sa harapan or maghalalahad ng iyong mga gawain. So, ngunit hindi nga nangahulugan na isa lamang ang maglalahad ay hindi natutulong ang ibang kasapi. Ibig sabihin, lahat kayo dapat ay mayroong ideyang ibinahagi sa pagbuo ng inyong aktibidad or ng iyong mga kasagutan. At sa ikatlong pangkat naman ay dapat ay lahat kayo ay makilahok sapagkat ang naiatas sa iyo ay panggrupong gawain. Or kumbaga, grupo din naman ng yung gawain ninyo. Ngunit, kailangan lamang ng mas maraming manpower yung inyo. Okay? So, sa unang pangkat, ang gagawin ninyo ay pagbuo ng Venn diagram tungkol sa kaibahan ng Pilipinas noon at matapos masakop. Sa ikalawang pangkat naman ay pagguhit na nagpapakita ng kalagayan ng Pilipinas noon at matapos masakop. At sa ikatlong pangkat naman ay patalastas na nagpapakita kung ano ang Pilipinas noon at nang matapos masakop. So, nakuha niyo ba, class? Okay, so kung nakuha niyo na, ito yung ating
pamantayan para sa aktibidad na ito. So, nilalaman ay 15 puntos, kahusayan, 15 puntos, kaayusan, 10 puntos, at paglalahad, 10 puntos na may kabuuang 50 puntos. So, wala na bang katanungan? Malinaw? So, kung malinaw na, ibibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto at ang inyong 10 minuto ay magsisimula na ngayon. Okay, class, meron na lamang kayong 1 minuto para tapusin ang inyong aktibidad. Labinlimang segundo. Okay, time's up. Time's up na, class. So, tapos na ang oras. Kung kaya't ngayon ay didiretso na tayo sa paglalahad. So, unang pangkat, sino yung napiling maglahad? Yes, Miss Honey. Maaari ka nang magsimula. Okay, maraming salamat Miss Honey. Maaari ka nang umupo. So, kung titingnan natin yung Venn diagram nila Miss Honey, no, napakalinaw yung kanilang ginawa sapagkat makikita talaga natin yung kaibahan ng Pilipinas doon at ngayon, di ba? Sa Venn diagram nila, sinulat nila na kung noon ay malaya, ngayon ay nagiging kontrolado na. So, kung noon ay masagana ang likas na yaman, ngayon ay nagiging or unti-unti na nauubos. At kung noon, ang mga Pilipino ay maaaring gawin ng lahat ng kanilang kagustuhan, ngayon ay nagiging kontrolado at hindi na sila nakakagawa ng mga bagay na nais nilang gawin. Ngunit, lahat ng mga ito ay nagkakatulad sapagkat ito ay nagkakaroon ito ng aral at nagkakaroon din ito ng kabutihan at pinupukaw nito ang damdaming pagiging makabayan. Okay, so maraming salamat Miss Honey sa inyong mga kagrupo. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikalawang pangkat. Sinong napili ninyong maglahad? Okay, yes, Mr. John. Okay, maraming salamat Mr. John. So, kung titingnan din natin yung larawang kanilang ginawa or yung kanilang ginuhit, no, napakaganda rin ng kanilang ginuhit sapagkat base sa kulay ng kanilang ginamit ay kumbaga na ipapakita natin or dali natin na determina kung gaano nagkakaiba ang Pilipinas noon at matapos na sumakop. So, sa kulay na dark shades, nakikita natin na ito'y kung dati ay masagana, no, kung sa kaliwang bahagi, makikita natin yung kagandahan, yung makukulay na kulay, no, na kung saan rumirepresenta ng kasiyahan, kagandahan, kapayapaan, ay bigla na lamang nagbago sa kanan na kung saan makikita natin yung kulay na dark shades na kung saan ay napapakita or representa ng kapighatian, dalamhati, hinanakit, puot, at kasarimlan. So, napakaganda rin ang kanilang output, no? So, maraming salamat Ginoong John at sa iyong mga klase. At ngayon naman ay dumako tayo sa panghuling pangkat. So, maaari na kayong magsimula. Okay, maraming salamat sa inyong pangkat.
ako'y lubos na nagagalak din, no, sa inyong patalastas sapagkat nabibigyan talaga tayo ng linaw na makiisa or kumbaga nahihimok tayo, no, bilang mga Pilipino na makiisa sa pakikipaglaban para sa kapayapaan dahil sa kanilang ginawang patalastas. Dahil sa ito'y nagpapaloob ng pagmamahal sa bayan, ito'y kinapapalooban din ng kanilang sariling adikain na kung saan ay nakakatulong sa mga mambabasa, sa mga manunood na makiisa at kumbaga pinupukaw yung kanilang atensyon na kumbaga kinakailangan din nilang gumawa ng aksyon para sa ikabubuti ng ating bayan. So, napakaganda ng kanila ring presentasyon. So, sa kabuuan class, ako'y lubusang nagagalak, no, sapagkat lahat kayo ay meron talagang naunawaan tungkol sa akdang ating tinalakay ngayon. Sapagkat kung titingnan natin ang akda, ipinapakita rin nito yung kagandahan ng Pilipinas noon at nung matapos masakop. At sa pamamagitan ng mga aktibidad na ating ginawa, ay nakita ko kung gaano nyo napahalagahan at kung gaano nyo naintindihan yung mga mensahe, yung mga nais na iparating, yung mga tema, genre, at maging yung nais ipahiwatig ng manunulat sa atin bilang mga kabataan at bilang mga mamamayang Pilipino. So, dahil dyan, bigyan natin ang ating mga sarili ng 3 bagsak. Okay, so para sa inyong mga puntos, ang unang grupo ay binigyan ko ng 45 puntos. Ang ikalawang grupo ay binigyan ko ng 44 na puntos. At ang ikatlong grupo ay binigyan ko ng 47 puntos. So, congratulations everyone. So, meron pa ba kayong mga katanungan? Okay, so kung wala ng katanungan ay magkakaroon na tayo ng quiz. So, ang gagawin niyo lamang guys ay magkukuha kayo ng sangkapat na papel at isulat niyo ang iyong mga kasagutan sa mga sumusunod na katanungan. So, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang tapusin ang pagsagot ng mga katanungan. Okay? Ang inyong 5 minuto ay magsisimula na. Di ba, class, sinabi ko na sa inyo na magdala kayo ng papel? Magdala kayo ng papel sa susunod, ha? Kasi yung 5 minuto na inilaan ko sa inyo or dapat na ilalaan nyo sa pagsagot ay nakukunan dahil sa paghihingi nyo ng papel. Kung kaya, sa susunod, magdala na ng sariling papel. Okay? Maliwanag ba? Okay, pagpatuloy. Okay, class, meron na lamang kayong 1 minuto. Okay, 15 segundo. Time's up. Okay, time's up na, class. So, pagbilang ko ng 3, dapat nasa harapan na lahat ng mga papel. At kung hindi mo pa naipasa ang yung papel, hindi ko natatanggapin yan. So, 1, 2, 3. So, ang pag-check nito, class, ako na lang ang mag-check nito. So, ang gagawin niyo na lamang ay isulat ninyo ang ating takdang aralin sa inyong kwaderno. So, ang takdang aralin ninyo ay magsaliksi kayo tungkol sa tulang pag-ibig ni Tudor Jenner at alamin ninyo kung ano yung estilong kanyang ginamit. So, ang inyong kasagutan ay isulat nyo sa kalahating papel. Okay? Maliwanag ba? Mr. Eman, malinaw ang sinabi ko, isulat sa kalahating papel. Okay? Meron pa bang mga katanungan? So, kung wala ng mga katanungan, ay yun lamang sa umagang ito. Muli, magandang umaga. Paalam!